Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Minsan pa, bigyan natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, Lord Jesus, Ama namin banal, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Minsan pa, dinala mo kami dito sa iyong panambahan, Lord, ng ligtas, Lord God. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord. Hallelujah. Dinadakila ka namin, Lord God. Hallelujah. You're the only one, Lord. Hallelujah. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Tunay ngang ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na narito, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Gayun din po, Lord God. Hallelujah. Gamitin mo po ang inyong likod, Lord. Itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Nawa ikaw po ang madakila sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita, Lord. Hallelujah. Na gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, minsan pa binabalik namin lahat ng papurit parangal sa iyong dakilang pangalan. In your almighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. Maaari na po tayong po, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat ako ulit. Hallelujah. It's a great privilege, mga kapatid, na tumayo sa harap nyo, mga kapatid, upang magturo sa Sunday School. Hallelujah. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin yung pinag-aralan natin last week, yung reconciliation, be a reconciler. Hallelujah. Just a quick recap, mga kapatid. Sabi last week, if we want to be a reconciler, and we are really following Jesus, we have to truly understand that Jesus is supreme in reconciliation. Hallelujah. Because of His great humility, then we need to be humble. Hallelujah. We need to be low. Love, overcome, win. Hallelujah. Sa love po, sabi dito, because of Jesus' great humility, He saved us, redeemed us, and forgave our sins. Our own Creator died on the cross with the very nature of God, taking the very nature of a servant, demonstrating His own love for us. Hallelujah, praise the Lord. As God loved these people, we also need to have the same love towards them, mga kapatid. Sa paano pong paraan? To bring everybody reconciled back to God. Hallelujah. Sa madaling salita, we need to be a reconciler. Para po magawa natin yon, dapat po mahal din po natin ang ating kapwa. Hindi lang po tayo sa Diyos makikipag-reconcile. Para, ayan, rinig ko kay Brother Ronald, na para yung cross, mga kapatid. Hindi lang po tayo sa Diyos, ganun din po sa tao. Makikipag-reconcile po tayo. To fulfill our ministry of reconciliation. Hindi po tayo mamimili, mga kapatid, kung sino yung gusto nating maligtas. Sabi dito sa Mark chapter 12, verse 30 to 31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. Hallelujah. There is no commandment greater than this. Mga kapatid, madali lang pong mahalin ang ating kapwa. Lalo na kung ito'y kaibig-ibig. Hindi po ba? Pero, may pero. Sa kabilang banda, alam kong mahirap din po, mga kapatid. Lalo na kung ito'y meron tayong hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa. Dahil hindi naman po lahat willing po makipag-ayos or reconcile. At diyan po papasok yung tinatawag natin na overcome. Hallelujah. Sa ngayon po, mga kapatid, we will focus our discussion sa overcome. Since I believe na nadaanan na din po natin yung pag-win po ng souls last week,
para hindi rin po tayo kapos sa oras. Hallelujah. Now, mga kapatid, when we talk about overcome, di ba po pinag-aralan natin na ang pagpapakumbaba at pagkakasundo, madalas po magkaugnayan, mga kapatid. Sabi nga, no humility, no reconciliation. Pagpapakumbaba or humbleness ang kailangan natin. At dapat din po nating maunawaan ano po ba yung sumasalungat sa pagpapakumbaba. Dalawa lang po yan, mga kapatid. The absence of humility, nandiyan po ang pride / proud, mga kapatid. Unang-una, tayo po, we still in our flesh, mga kapatid. Nasa laman pa po tayo. At likas po sa atin bilang tao ang pag-iisip o pananaw bilang isang tao. Subalit kung babasahin po natin sa Romans chapter 8 verse 7, sabi dito, mga kapatid, kaya nga pag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Hallelujah. Sabi po yan sa Bible. Kapag daw yung isip natin panlupa, kaaway natin ang Diyos, mga kapatid. Totoo po yan, mga kapatid. Sa King James Version po ng Romans 8:7, sabi dito, sa King James Version, because the carnal mind is enmity against God. Ano po yung enmity? Pot po, mga kapatid, against kay Lord. Because it's like earthly desire, mga kapatid, physical desire versus spiritual matters, mga kapatid. Because being on worldly pleasures, mga kapatid, can hinder our spiritual growth, mga kapatid. At ito po, mga kapatid, dapat maging aware din po tayo. Hindi lang po ito yung mga masasamang gawin ng tao na nakakapekto sa ating spiritual. Minsan yung inaakala din nating mabuti. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid. Sa Matthew 16, 21 to 23. From that time on, Jesus began to explain to his disciple that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, teachers of the law, and that he must be killed on the third day, be raised to life. Hallelujah. Sa 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. So ano pang sinasabi ni Peter, mga kapatid? Para bang sinasabi niya, Lord, don't be so negative. This shall never happen to you. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Yung intention po ni Peter, mabuti, mga kapatid. Akala niya matutuwa si Jesus. Pero ano sabi ni Lord? Get behind me, Satan. Sa 23. Satan, mga kapatid, you're stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but man's interest, mga kapatid. Para tawagin kang Satan, mga kapatid, para bagang sinasabi niya, kaaway kita, sapagkat tinaharang mo ang palatuntunan ng Diyos. Hallelujah. Pansinin niyo, mga kapatid, lahat sa mga nag-aaway, halimbawa na lang sa mag-asawa. Isipin niyo mabuti, bakit kayo nag-aaway? Di ba? Sa problema, sa pera, sa kahit ano, mga kapatid. Basta mapag-aawayan. Minsan, interest lang din po natin yan, mga kapatid. Hindi yan interest ng Diyos, mga kapatid. Minsan, kulang lang sabihin, Satanas, di ba? May mga ganon. Hindi interest ng Diyos yan, mga kapatid. Tama po ba? Sa mga alitan, mga kapitbahay, kamag-anak, lagi natin maririnig, nargabyado ako. Ako pa makikipag-ayos. Hindi ako makakapayag sa ganyan. Interest mo yan, kapatid. But if you are thinking of God interest, hindi na issue yung pride mo. Ang issue is this. Will this advance God's program, mga kapatid?
will this advance God's kingdom? We are hostile toward God, mga kapatid. Minsan, sobra tayong makasarili. Minsan, self-centered tayo, mga kapatid. We are always thinking about our concerns, selves here on earth na nakakaapekto po sa ating spiritual growth. Kuha po ba natin, mga kapatid? Ngayon po, dadako po tayo kung paano po ba natin mapagtatagumpayan ang reconcile sa ating kapwa. Sabi dito, piliin po natin palagi na maging mapagkumbaba. Likas sa tao magkaroon ng tinatawag na pride. But it was your choice kung ano po ang paiiralin natin palagi. Ingatan po natin maging ma-pride, mga kapatid. Beware of pride. Sabi dito, God gives grace to the humble and God resisteth the proud. Hallelujah. Yan po ay galing sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lang po yan gawa-gawa, mga kapatid. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 5 to 8 sa New International Version, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another. Mga kapatid, this passage is about the flock of God, mga kapatid, o kawan ng Panginoon. At tinutukoy dito na bawat isa sa inyo, you don't have the right to be served, mga kapatid. Bagkus talagang you have to serve one another. Ikaw man ay elder, hindi ka dapat magmataas. Or ikaw man ay younger one, dapat ikaw ay nagpapasakop. Bakit? Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Hallelujah. Sabi sa 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, sinasabi ng Diyos dito, magpakumbaba tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos dahil siya ang may hawak ng ating kinabukasan, mga kapatid. So, paano natin gagawin, mga kapatid? Ano po bang gusto niyo mauna? Magandang balita o masamang balita? Para ma-appreciate natin yung good news, ihuli natin. So, ayun po. Bad news po muna tayo. Sabi kanina, remember the verse, mga kapatid. God shows, ayan, sabi doon, God shows favor to the humble and opposes the proud. So, unahin natin yung idea na God opposes the proud, mga kapatid. That is bad news, mga kapatid. Masamang balita yan. Can you imagine, mga kapatid, God, our Creator, opposes the proud? Oppose, mga kapatid, isang mabigat na salita yan. Bakit po? Sa marami pong kahulugan, yan ay parang tutulan, to contradict, kalabanin. Yung parang kaaway ka ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, He is willing na talagang salugatin ang sino mang mayabang o mapagmataas. Kaya ang idea nito, talagang si Lord is to resist, to oppose, at maging galit tungo sa mga mapagmataas. Mabigat yun, mga kapatid. At yan po ay nasa present tense, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, God opposes the proud. Upang sabihin talaga ng Diyos na hindi mawawala ang pagsalungat niya sa mga mapagmataas, mga kapatid. Type nyo ba yon, mga kapatid? Mabigat yon, mga kapatid. Lalo po sa kawikaan, binanggit po sa Proverbs. For example, tignan po natin sa Proverbs 16:5. Sabi dito, everyone, lahat ng mga mayayabang sa puso. Hallelujah. Sa puso. Kasi ang kayabangan, mga kapatid, hindi lang po nakikitain sa panlabas eh. Nakikitain ng Diyos sa puso pa lang, mga kapatid, sa puso. Kasi meron po mga tao, parang mapagkumbaba. Lalo sa atin, mga Pilipino, mga kapatid, di ba?
Tipong yuyuko pa tayo, makikiraan po. Di ba? Yuyuko pa tayo, makikiraan po. Ang bait-bait. Pero sa loob-loob nila, kasi naman dito pa nag-uusap sa gitna eh. Ang kakapal na mukha eh. Parang galit na galit naman, di ba? Deep inside. Kaya wala pong matatago sa Panginoon, mga kapatid. Parang sa puso, alam ng Diyos yung galit at yabang natin, mga kapatid. Tuloy po tayo. At sabi ng Diyos, is abomination to the Lord. Ano po yun? Nakakamuhi. Ibig sabihin, napaka-karumal-dumal. Kumbaga, nakakadiri sa Diyos, mga kapatid. Ubod ng galit ng Diyos. At sabi niya, tinitiyak ko. Hallelujah. Sabi niya, hindi siya pwedeng hindi maparusahan. Hallelujah. Hindi lang po yan, mga kapatid. Pag binasa niyo po ng tuloy-tuloy yung Proverbs, magugulat kayo. Sabi niya, yung kayabangan ang simula ng kasiraan. At ang mayabang na espiritu siguradong madadapa. Yun po ang sabi ng Diyos sa 16:8. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Hallelujah. Kaya po yan, hindi po dapat natin baliwalain. Dapat po siniseryoso natin yung bagay na yan, mga kapatid. Lalo pang magugulat kayo, mga kapatid, pag binasa nyo po yung Proverbs 6:16-17. Sabi niya, may 6 na bagay na galit ang Diyos at may 7 bagay na talagang kinasusuklaman ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po kung ano yung una doon sa 7 bagay, mga kapatid? Ito pala. Ayan. Sa Proverbs 6:16. Haughty eyes, mga kapatid. Sa King James, mga kapatid, a proud look, mga kapatid. So ano po ba yung sabi dito? Ano po yung haughty eyes, mga kapatid? Ibig sabihin ng haughty eyes. Tingin pa lang, mga kapatid, mayabang ka na. Paano malalamang mayabang ka sa pagtingin pa lang, mga kapatid? Unang-una, pagtingin mo, hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon. Nakikita mo lang yung sitwasyon. At hindi mo nakikita yung Diyos na namamahala sa sitwasyon, mga kapatid. Kung kaya't ikay nagreklamo, nag-aalala, kayabangan po yan, mga kapatid. Kaya ikay natatakot, ganyan. Yan po ay pagmamataas, mga kapatid. Kumbaga, pinangungunahan natin ng iyong pananaw, ang plano ng Panginoon. Imbis na dumulog tayo sa Diyos, na, Lord, help me. Hindi ko to kaya sa akin sarili. Hindi, inuuna po natin mag-worry, magplano kung anong dapat natin gawin para malagpasan ng sitwasyon. Yung iba naman, mga kapatid, ang haughty eyes, yung tingin mo sa kapwa mo, yung minamaliit mo siya, salit na siya ipaglingkuran o tulungan. Hinuhusgahan mo pa, hinahanapan mo pa siya, kinakasuklaman mo pa siya, hindi mo siya mapatawad. Haughty eyes din po yan, mga kapatid. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Lalo po sa paghusga sa kapwa, lalo na yung mga may pinagdadaanan. Ay, si Mare, wala yan. Palubog na yan. Patong-patong na problema niyan, mga utang. You don't know, kapatid, kung anong plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Mamaya niyan, nire-rebuke na pala natin yung palatuntunan ng Diyos, gaya ni Peter. Hallelujah. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Sabi dito, beware of pride. Dapat pag-ingatan natin yan. Maging mapagmatsyag tayo. Magbantay tayo sa ating mga sarili. Hallelujah. Dahil ang pagmamataas ay ang lason ng kayabangan. Hindi ito basta-basta napapansin, mga kapatid. Kilala po natin si Saul, mga kapatid. Unang hari ng Israel na pinili ng Diyos. Si Saul po, mga kapatid, mapagkumbaba naman po yan, mga kapatid. Sa totoo lang, he started na mababa.
Tingnan niyo sabi ni Samuel, mga kapatid. Sa 1 Samuel 15:17. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, mga kapatid, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel." Yun. Kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo nung una, kumbaga kahit sa sariling panahon ni Saul, mababa po yung tingin niya sa sarili niya. Kahit ganun pa man, mga kapatid, siya ay pinili ng Panginoon upang maging hari ng buong Israel. Lahi ng Israel. Pansinin niyo po, kung babasahin niyo po mula chapter 11 hanggang sa mga unang bahagi ng chapter 13, si Saul po ay talagang maayos naman po, mga kapatid. Kaya lang, hindi niya napapansin yung pagmamataas sa kanyang sarili ay unti-unting nagmamanifest. Marahil maging siya, mga kapatid, hindi niya alam na nagmamataas na siya. No, paano po natin malalaman, mga kapatid? Dahil po sa chapter 13, hindi na po siya accountable kay Samuel, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nun? Kung baga sa 1 Peter kanina, di ba, may elders, tapos young man. Etong si Saul, bagamat siya ay hari, siya pa rin ay dapat nagpapasakop kay Samuel. Kasi si Samuel ang nagbibigay ng instruction sa kanya na galing sa Panginoon. Hallelujah. So, sabi po ni Samuel sa kanya, "Intayin mo ako ha, sa ikapitong araw na ganito, darating ako. At hintayin mo ako, tapos mag-aalay pa rin." Mag-aalay pa rin, hindi siya, kundi mayroong tinaliga ang Diyos, mga kapatid, para magbigay ng alay sa Diyos. Hindi yung hari, mga kapatid. Ganun pa man, mga kapatid, hindi sumunod si Saul, mga kapatid. Hindi siya nakinig kay Samuel. At yung hindi pagsunod kay Samuel ay parang hindi na rin po siya sumusunod sa Diyos. Alam niyo minsan, mayroong authorities na binibigay ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kunyari, sa mga babae, sa asawang lalaki. Yung mga lalaki, mayroon silang mga authorities din na sinusunod. So sa madaling salita, kapag hindi ka sumunod sa itinalaga ng Diyos na authority, hindi ka rin sumusunod sa Diyos. Yun po ay isang uri ng pagmamataas. Hallelujah. Sabi dito, ego. Ano po yan? Edging God out in our lives, mga kapatid. Inaalis natin ang Diyos sa equation. Sinasantabi natin ang Diyos. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos at sinasantabi natin siya, ayan po ay pagmamataas. Hallelujah. Patuloy po tayo sa Samuel. Sa 1 Samuel 13:11. Saul replied, sabi dito, "Anong ginawa mo?" Sabi niya kay Samuel. Ay, kay Saul. Sabi ni Saul, "Kasi po yung mga tao nagkakalat na at hindi ka dumating sa tamang araw na pinag-usapan natin. At tignan niyo po yung mga Pilistino, yung mga kalaban namin, nagtitipon na po sila sa Mikmash." Napansin niyo po ba yun, mga kapatid? Tignan niyo po yung pride, ang pagmamataas. Hindi na nga siya sumunod, mga kapatid, nag-i-excuse pa siya, mga kapatid. Yung parang sinisisi niya pa si Samuel na, magkita tayo sa araw na to. Hindi siya dumating, mga kapatid. Ang ine-expect ni Saul ine-expect na Saul na panahon, hindi siya nakapaghintay, mga kapatid. Doon pa lang, alam mo na kaagad, pag ma-pride ka, mga kapatid, hindi ka makapaghintay. Di ba? Ayaw mo naghihintay. Kadalasan ganyan po yung mga mapapride. Kumbaga, wag mo akong pinaghihintay. Parang ganyan. Dapat, priority lang. Yun. Yun po, mga kapatid. So, ngayon, magbibigay pa siya ng dahilan na parang gusto niyang ma-please yung mga tao.
Dahil nga nagkakalat na po yung mga tao, parang he's now trying to control the people, mga kapatid. Pagkakamali na Saul, na hindi niya tao yon, mga kapatid. Iyon po ay tao ng Diyos. Kumbaga, let God control them. Sa Kanya, sa Diyos siya manalangin. Yun ang dapat, na lumapit siya sa Diyos. Kumbaga, sabi niya, Panginoon, nagkakalat po sila. Hindi yung gagawa siya ng sarili niyang paraan. Samantala, ang sabi ng Diyos, maghintay ka. Tignan mo po yung ginawa niya, mga kapatid. Bukod sa sinisi niya si Samuel, gumagawa pa po siya ng excuse. Nagwo-worry siya kasi yun ang mga taong ma-pride. Hindi po yan naako ng kamalian, mga kapatid. Yun po yung sabi ni Samuel. Tignan po natin sa 13 to 14. Ito po. Ano pong sabi ni Samuel? Nako, yung ginawa mo sa taga. Alam niyo na 'yon. Sabi niya, hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon na iyong Diyos. Hallelujah. Tignan niyo ha, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sana'y itataguyod niya ang iyong kaharian na walang hanggan. Mga kapatid, kingdom over Israel for all time, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, dahil sa pride, sa pagmamataas ni Saul, hindi siya sumunod sa paraan ng Diyos. Sinantabi niya ang Diyos. Hindi siya nagpasakop sa Diyos. Sabi sa 14, sabi dito, dahil sa pagmamataas niya, salungat na ang Diyos sa iyo ngayon. Hallelujah. Hindi na magtatagal ang iyong kaharian. Hallelujah. Tuloy po tayo. Yung Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon talaga mismo, yung maghahanap ng tao na malapit sa kanyang puso. Ibig sabihin, yung taong talagang nagpapasakop sa kanya. Kumbaga dito, nireject niya na po si Saul. Siya po mismo yung naghanap ng itatalaga niyang pinuno. Kumbaga, mga kapatid, sabi dito, ang hindi pagsunod sa Diyos ay isang kayabangan, mga kapatid, sa maniwala kayo sa hindi. Indikasyon po yan ng pagmamataas. Ang sakit nun, mga kapatid, yung nireject ng Diyos si Saul. Bakit po? God opposes the proud. At yung kanyang mata ay haughty. Bakit kamo? Dahil yung nakita ni Saul, yung pagkakalat ng tao. At nakalimutan niya yung Diyos. Siya mismo yung gumawa ng paraan, hallelujah, na Diyos dapat ang may hawak ng lahat ng bagay. Dapat doon siya tumingin, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, kaya ano sinabi ni Lord? Ito pang kayabangan ni Saul, mga kapatid, sa 1 Samuel 15:12. Ito po, mga kapatid. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. Nakipagkita po siya, mga kapatid, kay Saul. Saul has gone to Carmel. Wala po si Saul. There he has set up a monument in his own honor. Ano pong ginawa ni Saul, mga kapatid? Nagpagawa pa po siya ng monumento, mga kapatid. Sa palagay niyo po, bakit? Obviously, he wants to honor himself, mga kapatid. Gusto niyang dakilain siya ng tao. Hindi siya makalimutan ng mga tao. Hallelujah. Sa madaling salita, kinukuha niya yung kalwalatian ng lahat ng kanyang accomplishment, mga kapatid. Sa halip na ibinigay niya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng posisyon at kakayanan. Hallelujah. Ito po yung malupit na ginawa ni Saul. Yung hindi talaga siya sumunod sa Diyos. Kasi, mga kapatid, binigyan naman siya ng pagkakataon. Inutusan siya na patayin yung mga Amalekita dahil makasalanan sila sa Panginoong Diyos. At alam niyo po yung ginawa ni Saul, mga kapatid, siya po ay nagsinungaling. Alam niyo, mga kapatid, yung mga
taong mapagmataas, mayabang, sinungaling din po yan madalas eh. Kasi syempre gusto niyang proteksyonan ang kanyang sarili. Hallelujah. Gaya po sa ating government. Hallelujah. So mga kapatid, ano pang sabi ni Saul? Sinunod ko po yung pinag-uutos ng Panginoon ha. Anong sagot ni Samuel? Bakit naririnig ko pa rin ang ingay ng mga tupa? Tapos naririnig ko rin yung tunog ng mga baka. Bakit naririnig ko? Di ba dapat lahat ay nalipol na? Dapat wala na yan. Alam nyo po mga kapatid, doon pa lang makikita nyo na nag-compromise na siya. Dahil hindi niya pinatay lahat mga kapatid. Pinili niya yung magagandang tupa, yung matataba. At ang pangako niya, hindi kasi, iaalay ko to kay Lord eh. Sabi ni Lord, mga kapatid, minsan ganyan po ba tayo, mga kapatid? Lord, bless mo naman ako. Bibigay sa ito. Nangangako tayo, mga kapatid. Minsan, nagiging ano siya eh. For our own benefits, di ba? Parang ano, sige Lord, gawin mo to, gagawin ko to. Parang may ano pa eh, may condition, yan. Sabi dito mga kapatid, sa 1 Samuel, Hallelujah. Sabi dito sa 1 Samuel 15:22-23, sa Tagalog, alam mo ang pagsunod ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa sakripisyo. Pagsunod natin sa Diyos. At tandaan mo, ang rebellion ay kasing kasalanan ng mangkukulam. At ang hindi pagsunod or insubordination ay parehong pagkakasala at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Tinanggihan mo ang salita ng Diyos, kung kaya naman, si Saul po, tinanggihan rin po ng Diyos bilang isang hari. He was rejected because God opposes the proud. Ang mga proud na tao, mga kapatid, mas concern nila yung kanilang reputasyon kaysa sa kanilang character. Hallelujah. Nung nirebuke siya ni Samuel, ano sabi niya? Sa 24, and Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Kumbaga, nagkasala ako. Umamin siya. Talagang natakot ako sa mga tao. Yung po ang problema, mga kapatid, hindi pa rin talaga siya umamin, mga kapatid. Kumbaga, dinivert niya pa po sa mga tao. Sinisi niya yung mga tao na natakot siya sa mga tao at nakinig sila. Nakinig siya sa kanilang tinig. Hallelujah. Medyo mahaba pa po mga kapatid. Siguro po paabilisin natin. So yun po, God opposes the proud, mga kapatid. So yun, may pag-asa pa po ba tayo, mga kapatid? Paano yun? Kung alam kong mayabang ako, may pag-asa pa ba, mga kapatid? Praise God. Ito po yung mabuting balita, mga kapatid. Because God gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves. Kumbaga, kung naging mayabang ka, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Diyos. Kasi He gives grace to the humble. Ang ibig sabihin ng grace, mga kapatid, yung kinabukasan mo ay nasa kamay na ng Diyos. The mighty hand of God that may exalt you in proper time, mga kapatid. Iaangat ka ng Diyos. Mga kapatid, yung humility, hindi ibig sabihin yan na pag nagpakumbaba ka ay mamaliitin mo ang sarili mo. Hindi po. Kasi ang pagmamaliit po sa sarili, minsan po nagiging pride din po yan, mga kapatid. Halimbawa po, may talento ka. Marunong ka kumanta. Tapos anong sabi ni Lord? Maglingkod ka sa pag-awit. Sumama ka sa lead ng worship. Tapos ikaw po, ay nahihiya ako eh. Baka sabihin nila, mayabang ako. Mayabang ka nga, kapatid. Kasi naiisip mong nahihiya ka. Nag-focus ka sa sarili mo. Hindi ka nag-focus sa Diyos, mga kapatid. Diyos na yon, mga kapatid, nagsabi sa'yo. Kumbaga,
kinokontradict mo pa. Pagmamataas siya, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo, walang hiya, huwag ka nang mahiya-hiya, mga kapatid. Because it's not about us anymore, mga kapatid. It must be God-centered, mga kapatid. Ang totoong humility, we don't think of ourselves at all. We think of God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Malapit na po. Kumbaga, hindi ko sinasabing wag po tayong mag-ayos, wag po tayong maligo. Ang sinasabi ko po, because everything we do is all for His glory. Hallelujah. Ayan. Kung yung ego po, mga kapatid, edging God out, mga kapatid. Ito po, tandaan natin. Pag may isa pong meaning yan. Ego, we exalt God only, mga kapatid. Kaya here is the grace of God, mga kapatid. Yung generous favor ng Diyos. Hallelujah. Kumbaga, sinasabi ng Diyos, eto, bibiyayaan kita. Kahit hindi ka karapat-dapat, ang lahat ng ito'y dahil lang din sa akin, mga kapatid. Bibiyayaan kita. Hallelujah. Mahaba po. Kay David po, mga kapatid. Pero sige po, tatapusin ko na po. Si David po, mga kapatid, ay isang patunay, mga kapatid, na ang humble ay binibiyayaan ng Panginoon, mga kapatid. Imagine niyo po, mga kapatid, si David, mga kapatid, isa pong magpapastol. Kumbaga sa panahon natin, parang kotsero. Can you imagine, mga kapatid, magiging presidente, mga kapatid? Ganun po yung nangyari kay David, mga kapatid. David is not perfect, mga kapatid. Alam natin yung kasalanan niya, mga kapatid. Pinagkalulu niya yung asawa ni Uriah, mga kapatid. Hallelujah. Pero anong ginawa niya, mga kapatid? Humingi siya ng tawad sa Diyos. Kaibahan po kay Saul na isinisisi niya po sa iba. Hindi niya inaamin. Si David, mga kapatid, hallelujah, talaga nagpakumbaba siya sa Panginoon. Hallelujah. Sinabi niya, nagkasala ako, Panginoon. Nagkasala ako sa iyo, mga kapatid. Kung ang isip natin, mga kapatid, na kung nagkasala tayo sa tao, ay kung every time we fail, mga kapatid, hindi lang sa ating kapwa, and we think that we are also failing God, mga kapatid, not only human beings. I'm sure, mga kapatid, hallelujah, na I doubt tatalikuran pa natin ang ating mga kasalanan. Hallelujah. We will face it, mga kapatid. Hallelujah. Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, na yung isip natin, mga kapatid, mag-focus po tayo kay Lord. Kasi po ang reconciliation po, alam ko po mahirap, mga kapatid. Hindi po siya kaya ng tao lang. Isip ng tao lang, pananaw ng tao lang. And we need to make God the center, or kumbaga matuto tayo sa Diyos. Hallelujah. Nasa verse po yan, hindi ko na po Hallelujah. Sabi dito sa Matthew 11:28, ito na po. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yun po, matuto tayo sa Panginoon na magpakumbaba tayo at makakasumpong po tayo ng kapahingahan. Hallelujah. Sa 28 po niyan, kayo mga nagpapagal at nabibigatan ng lubha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Sabi pa po ni David, mga kapatid, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Kumbaga,
Lord, hindi mo tatanggihan ang taong lumalapit sa iyo na may basag na puso, mga kapatid. Talagang magpakumbaba tayo. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. May mga tanong po ba, mga kapatid? Hallelujah. Wala po. Kung wala po, i-ready po natin ang ating offering para po sa Sunday School. Hallelujah. Tayo po tayo, mga kapatid. Let us pray.